Sa magulong mundong ito, lumitaw ang mga gray zone noong 10 taon na ang nakalilipas. Ang penomenong ito ay nagaganap ng random sa buong mundo. Sa loob ng mga gray zone ay nagtatago ang di mabilang na mga halimaw na walang tigil na sumasalakay sa sangkatauhan. Isa itong ganap na pagpatay na walang tumutumbas. Kahit ang pinakamakapangyarihan at abanteng mga sandata ng tao, na dating ipinagmamalaki nito, ay ganap na nawalan ng bisa. Ang mga natitirang mahaba sa loob ng mga dungeon ng Gray Zone ay unti-unting nagiging bato hanggang sa mamatay. Higit pa rito, kung hindi agad mapuksa ang mga ito, patuloy na lalawak ang mga Gray Zone hanggang sa masakop nito ang buong mundo. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang mga pinili na kilala bilang mga propesyonal. Kabilang sa kanila ang mga mamamana, mandirigma, at mahika. Silang lahat ay may kapangyarihang higit sa karaniwang tao. Tanging ang mga propesyonal lamang ang kayang talunin ang mga halimaw sa loob ng Gray Zone. Pinapalakas nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsuot sa mga dungeon upang labanan ang mga paglusob. Sa kasalukuyan, gulo ang lungsod. 3 propesyonal ang buong lakas na lumalaban dahil kung hindi nila mabilis na matatalo ang Grey Wolf, lalawak pa ang zone. Ang mandirigma na nasa unahan ay tinamaan ng makapangyarihang laser, at ginamit ng 2 pang kasama ang pagkakataong ito upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at direktang tamaan ang halimaw. Nakahinga sila ng maluwag dahil sa wakas ay natalo nila ang isang level 2 wolf, at natutuwa pa sila dahil ginamit nila ang mandirigma bilang pain. Naglakad palayo ang 2, iniisip kung buhay pa ba ang lalaki, kahit hindi na sila nagmamalasakit dahil wala naman itong halaga kundi mere cannon fodder. Ang mandirigma, halos mawalan na ng malay, ay nakadama ng matinding sakit hanggang sa muli siyang nagkamalay ng hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Tumayo siya at napansin niyang kakaiba ang lahat dahil nagtrabaho siya noon ng gabing-gabi at wala siyang ideya kung papaano siya nakatulog at nagising sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon lamang niya napansin ang isang lugaw na tubig sa lupa, at nalaman niyang ang mukha at katawang doon nakita ay hindi kanya. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo at bumahaw ang mga alaalang hindi kanya, kabilang na ang impormasyon tungkol sa mga halimaw, sa mga Gray Zone, at sa lahat ng iba pa. Sa wakas ay naunawaan niyang na-transmigrate siya sa ibang mundo at naging isang propesyonal. Ngunit halata ang kanyang pagkabigo dahil napunta pa siya sa katawan na ginamit lamang bilang cannon fodder sa mismong unang dungeon nito. Napagtanto niyang karaniwang nakakukuha ng espesyal na kakayahan ang mga taong nagtatransmigrate, ngunit siya ay kinapos na naging cannon fodder na dalubhasa lamang sa malapitang labanan. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tumawag sa kanyang pansin. Lumitaw ang isang system na binabati siya sa pag-activate ng libreng pagpiling reward system. Ngayon ay maaari na niyang piliin ng malaya ang anumang gantimpalang makukuha mula sa isang dungeon. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin nito, at napagtanto niyang karaniwan, random ang pagbibigay ng gantimpala, at hindi pa niya narinig na may ganitong uri ng sistema noon. Matapos maunawaan ng lubusan, natuwa siya dahil ibig sabihin nito, 100% na tiyak niyang makukuha ang pinakamagandang gamit. Sa ganoong paraan, siya ang magiging pinakamalakas sa lahat, at kahit papaano, gumanda na ang kanyang kalagayan. Nagpasya siyang subukan ito dahil kakatapos lamang niyang tapusin ang isang dungeon, at pinili niya ang isang bihirang armas na may drop rate na 0.01% kasama ang isang piraso ng magandang baluti. Isang abiso ang bumati sa kanya dahil nakuha niya ang Wolf Slaying Blade at ang Wolf Leather Armor. Bihira ang espada at may epekto ng pagtusok. Kapag umaatake ito sa isang level 5 o mas mababang wolf, may 80% na tsansang ma-activate ang instant kill effect nito. Ang baluti naman ay excellent grade at nagdaragdag ng 10 puntos sa armor attribute. Natuwa siya sa nakuha dahil nakakuha siya ng bagay na kahit gawin ng iba ng 100 beses ay hindi nila makukuha. Kaya naman, palagi na niyang makukuha ang pinakamagandang kagamitan habang tumatapos siya ng mas maraming misyon. Umalis si Jiffan sa dungeon at iniisip kung gaano kapanganib ang mundo, at kailangan niyang magpatuloy sa paglaban bilang propesyonal upang mabuhay. Umaasa siyang magagamit niya ang reward system upang lumakas pa ng lumakas. Napansin niya ang isang bus stop at napagtanto niyang kahit puno ng halimaw at gray fog ang mundo, hindi pala ito gaanong kaiba sa kanyang orihinal na mundo.
Matapos sumakay sa bus, nawala siya sa isip dahil una niyang gustong umuwi at kumalap ng impormasyon tungkol sa mundong ito bago magplano. Habang tumatakbo ang bus sa ruta nito, unti-unting lumalapit ang gray fog, at sumigaw ang driver na mag-ingat ang lahat dahil pumasok na sila sa isang fog zone. Nataranta ang lahat dahil ibig sabihin nito ay lalamunan sila ng mga halimaw. Hindi nila mapaniwalaan kung gaano sila kamalas. Napagtanto ng MC na walang pagkakataong mabuhay ng mag-isa ang mga karaniwang tao. Kaya sumigaw siya na manatiling kalmado ang lahat at manatili sa upuan. Patuloy na lumalapat ang ambon sa paligid ng bus hanggang sa may napansin siya, at biglang nahati sa dalawa ang sasakyan ng isang laser na parang wala lang. Wala ng sasakyan, sumigaw ang mga tao na tapos na ang lahat dahil isang profesional lamang ang kayang lumaban sa mga halimaw. Para lalong lumala ang sitwasyon, bihira ang mga profesional at halos imposibleng may lumitaw. Muling hiniling ni Jiffan na kumalma ang lahat at ipinaliwanag niyang isa siyang profesional na kayang lumaban sa mga halimaw. Natuwa ang driver nang marinig ito at nagdiwang dahil malapit na sila sa ikalawang dibisyon ng departamento. Kaya't kailangan na lang nilang maghintay hanggang dumating ang koponan. Tinanong niya si Jiffan kung anong level ang propesyon nito. Sinabi ni Jiffan na siya ay kasalukuyang isang level 1 mandirigma. Agad na nabigo ang lalaki at sinabing wala ng silbi ang klaseng mandirigma, at lalo pang lumala dahil level 1 pa lang ito. Nawalan ng pag-asa ang lahat dahil ang halimaw na lumitaw ay level 2, samantalang ang level 1 mandirigma ay bahagya lamang na mas malakas kaysa karaniwang tao. Inaasahan na ng MC ang reaksyong ito dahil ang mga mandirigma ay nasa ilalim ng social pyramid sa mundong ito. Pumasok siya sa combat mode at isinuot ang mga gamit na nakuha niya. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang level 2 rhinoceros. Hinugot niya ang bago niyang espada dahil kahit level 1 lang siya, may kagamitan siyang mas malakas kaysa sa kahit ano sa level na iyon. Sumugod siya dahil ang kanyang lakas ay katumbas na ng isang level 3 profesional. Ang una niyang atake ay bumangga sa matigas na balat ng halimaw. Tumalon siya sa hangin at sumigaw na maaaring siya ang may pinakakaraniwang klase, ngunit sa tulong ng kanyang reward system at sariling sipag, siya ay magiging mas malakas. Binuka ng rhinoceros ang malaki nitong bibig, ngunit naglabas ang MC ng isang napakalakas na atake na parang wala lang niyang hinati ang halimaw. Napuno ng pag-asa ang mga tao matapos makita ang isang level 2 halimaw na napatay sa iisang hampas. Kahit natuwa ang MC sa pagkapanalo niya, medyo nalungkot siya dahil walang nahulog na gamit sa pagkakataong ito. Dahil tapos na ang kanyang trabaho, nagpaalam na lamang siya at umalis ng naglalakad. Ilang minuto ang lumipas, senaryo na ng mga profesional ang lugar. At matapos suriin ang sitwasyon, nagkomento ang eksperto na kahit level 2 ang halimaw, ang pagpatay dito sa iisang galaw ay nangangahulugang mahalaga ang binatilyo at karapat-dapat na kolektahin. Dahil dito, tinanong niya kung sinong profesional ang tumalo sa halimaw dahil gusto niya itong makausap. Sinabi ng driver na umalis na ang bata at siya raw ay isang level 1 mandirigma. Nakita niyang kahangalan na matalo ng isang mandirigma ang isang mas matataas na level na halimaw, maliban na lang kung may hawak siyang lihim na bagay na kayang tumaas ng level. Sa ibang lugar, dumating ang MC sa kanyang bahay at napansin na puno ito ng graffiti, na nag-uutos sa kanyang bayaran ang kanyang mga utang. May dalawang lalaking lumitaw, sinasabing sa wakas ay bumalik na siya, at akala pa nila ay tumakas na ito para hindi magbayad ng utang. Nahulaan na agad ng MC kung sino sila, dahil ayon sa kanyang mga alaala, ang dating may-ari ng katawang ito ay may sobrang laking utang. Gusto niyang gamitin ang pera para bumili ng disenteng propesyon, ngunit nabigo siya. Nagastos ng dating may-ari ng katawan ang pera, ngunit ngayon, ang MC na ang magbabayad ng utang. Sinabi ni Jiffan na ayon sa kontrata, may 3rd araw pa bago dumating ang deadline. Gayunpaman, hinawakan siya ng lalaki sa kamiseta at sinabing kalimutan na ang 3 araw na iyon dahil sigurado siyang hindi ito makakabayad kahit sa loob ng 30 araw dahil 5 milyon ang utang. Sa kabila nito, umalis ang lalaki at nilinaw na babalik siya sa loob ng 3 araw kasama ang mas maraming tao upang kolektahin ang utang. At kung hindi magbayad si Jiffan, kukunin nila ang kanyang bahay. Wala ni Katie Ting na ideya ang MC kung saan siya kukuha ng 5 milyon sa loob lamang ng 3 araw.
Sa loob ng bahay, puno ng abiso ang kanyang telepono. May isang taong nagbibigay ng 500,000 para sa isang armas ng mamamana. Samantalang may nagtatanong naman ng tulong sa isang misyon at sinasabing lubhang mapagkakasunduan ang bayan. Dahil sa mga mensaheng ito, napagtanto niyang ang mga gantimpala sa dungeon ay maaaring ipagbili para sa pera. Kaya naman, gagamitin niya ang reward system upang makakuha ng mga bihirang armas at kumita ng sapat na pera para mabayaran ang utang. Ngayon, mas kumpiyansa na siya dahil hindi niya papayag ang isang munting utang lamang ang pumihil sa kanyang paglakas. Ayon sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, hindi lamang mga grown dungeon ang mayroon ng mundong ito, kundi mayroon din itong mga normal na dungeon kung saan maaaring palakasin ng mga profesional ang kanilang sarili. Nagpasya siyang una munang pumasok sa isang normal na dungeon upang mag-level up, at bilang bonus, makakuha ng bagong kagamitan. Napansin niya ang ilang tao na nagbebenta ng kagamitan sa halagang mga 500,000 bawat isa. At sa nakikita niya, ang isang level isang dungeon ay pinakamataas na maaaring maghulog lamang ng rare grade na kagamitan. Samantalang ang pinakamahal na long-range na armas ay nagkakahalagang 600,000, lumalaki ang kanyang alalahanin nang malaman niyang isang dungeon lamang ang maaari niyang pasukin sa isang araw at hindi sisipat ang 3 araw upang makapaglikom ng 5 milyon. Sa kabilang banda, wala siyang dahilan para mabahala dahil ang magandang kagamitan na kanyang mapipili sa pamamagitan ng sariling reward system ay magbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang agad na matalo kahit ang isang level 2 halimaw. Kaya, hindi na imposible ang lumaban sa isang level 3 dungeon o mas mataas pa. Itinabi niya ang kanyang telepono at humiga sandali, determinadong lumaban sa isang mas mataas na level na dungeon kinabukasan upang mabilis niyang mabayaran ang kanyang utang. Kinabukasan, lumabas siya upang tingnan ang sitwasyon ng mga dungeon na iyon. Sa gitnang bahagi ng pamayanan ng tao, ilang profesional ang naglilinis ng gray mist. Kaya, medyo ligtas na rehiyon ito. Nangangahulugan din ito na kung gaano kalayo mula sa sentro ng lungsod ang isang dungeon, siya ring higit na panganib nito. Gayunpaman, mas mapagbibigay rin ang mga gantimpala. Napansin ni Jiffan ang pasukan patungo sa level 2, Lone Bear Cave, Dungeon, at nakilala siya ng ilang profesional bilang ang cannon fodder na dapat sanang namatay noong nakaraang araw. Sinabi nilang kailangan nila ng isang tank upang linisin ang bagong dungeon na iyon. Sumagot ang MC na hindi siya interesado dahil gusto niyang subukan ang kanyang swerte sa isang level 3 dungeon. Sa kaibuturan, alam niyang hindi niya dapat ulitin ang parehong pagkakamali sa pagsasama sa mga basurang handang isakripisyo siya. Tumawa ang lalaki, sinasabing kung sana swerte siya, hindi sana siya nakakuha ng klaseng mandirigma. Dahil dito, iminungkahi niya kay Jiffan na maghanap na lamang ng restaurant kung saan makapaghuhugas siya ng plato, kung hindi, hindi siya mabubuhay. Nangungut siya rin ang babae dahil halos namatay na ang MC sa isang level 1 dungeon. At ngayon ay iniisip pa niyang lumaban sa isang level 3 dungeon. Inamin niyang talagang kahabag-habag ang buhay ng dating may-ari ng katawang iyon dahil sa kamalasan nito. Ngunit ngayon, sa tulong ng reward system, palagi na siyang paboran ng swerte. Muling pinukaw siya ng lalaki, na naniniwalang malaki ang utang niya kaya nagbabaka sakali siya sa isang mapanganib na dungeon. Lalo pang nayamot ang MC at sinabing kumpara sa perang utang niya, mas mahirap bayaran ang buhay na utang sa kanya ng lalaking iyon. Natahimik sila, iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. At habang pinapanood nilang umalis ang MC, nagtataka sila kung nalaman ba nito ang nangyari noong nakaraang araw, nang sadya nilang pinapigtal ang bossing hanggang halos mamatay ito. Sa kabila nito, nagpunta si Jiffan sa isa pang level 3 dungeon. Agad na natukoy ng system na sinusubukan niyang lumaban sa isang dungeon na mas mataas sa kanyang level at tinanong siya kung talagang gusto niyang pumasok. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya tumawid siya sa portal nang hindi na muling nag-isip. Pagpasok, sinabi ng isang abiso na ang layunin ay paksain ang lahat ng bandidong sumasalakay sa nayon ng Qingping. Ilan sa mga bandidong iyon ay nakatingin na sa kanya. Nag-inat ng bahagya si Jiffan at natuwang mapansin na iba ang dungeon kaysa sa nakita niya sa totoong mundo. Ayon sa mga alaala ng dating may-ari, ang mga dungeon na ito ay may iba't ibang mundo at kaakibat na kwento. Basta't natapos ng mga profesional ang mga gawaing hinihiling ng plot, maaari nilang tapusin ang dungeon at matanggap ang gantimpala.
Sa sandaling iyon, may dumating pang ilang tao, na sinasabing dahil level 3 ito, naniniwala silang walang taong baguhan doon. Isa sa kanila ang humiling na ipakita ng lahat ang kanilang impormasyon at kani-kanyang level. Ipinakilala ng iba pang apat ang kanilang sarili bilang level 3 propesyonal, binubuo ng 2 sniper, isang healer, at isang assassin. Napagtanto ni Jiffan na kahit random silang na-match, balanseng-balanse pa rin ang koponan sa tulong ng kanyang papel bilang mandirigma. Hindi mapaniwalaan ng mga propesyonal na nakakakita sila ng isang level isang tao at tinanong kung sinusubukan ba niyang mamatay sa gayong kabataan pa lamang. Ang babae ang pinakagalit dahil hindi niya pakialam kung sinusubukan ng isang tao na patayin ang sarili, ngunit ayaw niyang ikaladlad nito ang buong koponan, lalo na't ang tanging tank ng grupo ay isang level isang walang silbi. Ipinaliwanag ng MC na kahit mababa ang kanyang level, binabayaran naman niya ito ng disenteng kagamitan. Nagulat si Yukihashi at tinanong kung isa siyang uri ng air dahil ang kagamitang iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libo at sapat na upang bigyan siya ng kwalifikasyon na pumasok sa isang level 3 dungeon. Natuwa si Jiffan dito dahil kung talagang isa siyang tagapagmana, hindi niya isa sa panganib ang buhay niya sa isang dungeon na 2 level na mas mataas. Ipinaliwanag ng leader ng koponan kung papaano gagawin ang lahat, simula sa assassin na mag-e-explore ng lugar. Sa panahon ng labanan, kailangang hilahin ng tank ang atensyon ng kaaway patungo sa sarili. Tiniyak niya sa MC na magfo-focus sa kanya ang healer. Inalis ni Jiffan ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat at nilinaw na kahit mandirigma siya, ayaw niyang isabak ang sarili sa gitna ng maraming kaaway. Sinabi niya ito dahil alam niyang isang biro lang ang lahat, dahil namatay ang dating may-ari ng katawan sa ganoon ding paraan bilang cannon fodder. Hindi niya uulitin ang parehong pagkakamali dahil iisa lamang ang buhay ng bawat isa. Hindi ito nagustuhan ni Aratani dahil malinaw na papel iyon ng mandirigma, at kahangalan aniyang asahang ang mga sniper ang mangguna sa unahan. Sumagot si Zaifa na ang biglaang pagsugod ng walang pag-iisip ay hindi katapangan, kundi pagiging cannon fodder, at lalaban lamang siya kapag kinakailangan. Sinabi ni Yukihashi na kung ayaw niyang managot, kanya-kanyang laban na lamang, at kung masaktan siya, wala siyang matatanggap na hilang mula sa healer. Sumagot ang MC na perpekto ito, lalo pat alam niyang wala naman talaga siyang matatanggap na hilang. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa nayon. Isang NPC ng nayon na nagbababala na malapit na ang mga bandido sa labas ng pamayanan. Nagsimula ang countdown habang papalapit ang mga bandido hanggang sa wakas ay pumasok na sila sa nayon. Inisip ng MC na dapat madali para sa mga shooter na umatake mula sa malayo ang pakikitungo sa mga bandido gamit ang maiikling armas. Ngunit hindi niya inaasahang napakadali ng isang level 3 dungeon. At totoo nga, hindi ito madali dahil kaya ng mga bandido na parehong iwasan ang mga bala at harangin ito. Nakita niyang kahanga-hanga ang bilis ng reaksyon ng mga ito, dahil kapareho ito ng mga mababang level na halimaw mula sa gray zone. Isinigaw ng mga propesyonal na babaguhin nila ang estratehiya, at sa pagkakataong ito, tumama ang mga bala dahil imposibleng maiwasan ang napakaraming atake ng sabay-sabay. Napansin ni Jiffan na kahit mabilis ang reaksyon ng mga bandido, mababa ang depensa nila. Isang bandido ang lihim na lumapit mula likuran at inatake ang healer na nabigla dito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jiffan, hinarang ang espada, at itinaboy ang bandido pabalik. Naramdaman ng lalaki na nanginginig ang kanyang espada dahil sa impact na natanggap nito, at nagsimula siyang mataranta hanggang sa hinati ito ni Jiffan sa dalawa. Inamin ng shooter na lalo pa siyang nagulat sa lakas ng isang bihirang kagamitan dahil pinaganya nito ang isang taong level 1 na madaling pumatay ng mga halimaw. Gayunpaman, ganap nang napalibutan si Jiffan ngayon. Ngunit hindi siya natatakot dahil alam niyang kaya niya silang patayin sa iisang hampas. Sa loob ng ilang segundo, may bala na dumaplis sa kanyang mukha at nagulat siya rito. Kahit ang mga target ay 2 bandidong papalapit, inakala niyang inaatake ng koponan ang mga bandido. Ngunit mula sa anggulong kinatatayuan niya, siya mismo ay nasa saklaw ng kanilang mga atake. Tumawa si Yukihashi at ipinagpatuloy nila ang walang patid na pagbaril sa lahat ng bandido, habang ang ilang bala ay hinarang ng baluti niya, na nagpababa sa sakit. Nagalit si Jiffan dahil kung hindi dahil sa magandang baluti niya, patay na sana siya.
At ang mga taong itinuturing na disposable tulad ng mga mandirigma, hindi lamang sa kamay ng mga halimaw na mamatay, kundi maging sa kamay ng sarili nilang mga kasama. Sinubukan niyang harangin ang mga atake at hiniling na malaman kung ano ang ginagawa nila. Sumagot si Aratani na malamang kasabwat ang MC ng mga bandido dahil hinaharangan niya ang kanilang atake. Sa wakas, naubusan siya ng pasensya at nilinaw na ipararanas niya sa kanila ang mga bunga ng pagtrato sa kanya bilang cannon fodder. Naglakad na siya papunta sa grupo, ngunit sa sandaling iyon ay may pumutok sa nayon at may lumitaw na isang lubhang makapangyarihang bandido sa harapan nila. Na-update ang misyon ng dungeon at ngayon ay kailangan nilang talunin ang boss ng kuta upang matanggap ang gantimpala ng pagkumpleto. Ang bandidong ito ay walang katulad na mas malakas kaysa sa iba, at natakot ang buong koponan, hiniling na umatake ng magkakasama dahil lubusan na silang nagipit. Wala nang epekto ang mga bala sa boss at lalo pa nga itong ginalit nito, na nakakuha rin ng atensyon ni Jiffen. Yumapak ang halimaw sa lupa at tumalon patungo sa grupo, unang binasag ang buo si Aratani at pinunit ang braso ng leader. Ngayon, nakatayo na ang halimaw sa harapan ng lahat, at ang leader ay wala nang alam gawin laban sa gayong milyang nilalang. Dahil dito, tumakbo siya ng parang baliw, umiiyak na humihingi ng tulong. At habang dumadaan siya sa tabi ni Jiffen, hiniling niya rito na, tank niya ang boss upang siya naman ay makatulong sa DPS at makakuha ng gantimpala. Wala nang inaasahan ang MC dahil naaalala lamang ng mga propesyonal ang kabuluhan ng isang mandirigma kapag may kikitain sila. Tumakbo siya patungo sa isang matang lalaki, sinasabing sasagipin niya ito. At kahit nang atakehin niya ang higanti, napagtanto niyang kahit isang rarity na armas ay hindi kayang saktan ng isang boss ng dungeon, kaya nagtaka siya kung may espesyal na mekanismong kailangan upang matalo ito. Lumitaw ang shooter at hiniling na akitin niya ito palayo. Ngunit bago pa siya nakasagot, lumitaw ang boss at ibinagsak ang kamao nito sa lupa kung saan sila nakatayo, na lalo pang nagpatakot kay Yukihashi dahil muntik na siyang mamatay. Nakaligtas si Jiffen, ngunit ngayon ay nakuha na niya ang atensyon ng boss. At walang pag-aalinlangan, sumugod ito sa kanya. Muli, umiwas siya at sinubukang tamaan ang ulo nito. Patuloy na inaakit ang atensyon ng bandido upang tumakbo na ngayon patungo sa shooter dahil isa itong tanga. Habang papalapit, sinabi niya sa kanyang munting kaibigan na huwag tumakbo dahil sama-sama silang lalaban. At muli, winasak ng boss ang lahat ng landas nito. Itinaboy ang sniper sa bawat direksyon. Matapos maglaro-laro ni Jiffen ng kaunti, muli niyang inakit ang atensyon ng kalaban at pinaatake ang boss sa lupang kinatatayuan ng lalaki. Inulit niya ito ng paulit-ulit hanggang lubos na natakot ang lalaki sa sitwasyon. Nang may pagkakataong lumitaw, tinamaan ng MC ang direktang hampas ng eksaktong ayon sa kanyang plano, at nagreklamo ang shooter dahil ganap siyang nalinlang. Nilinaw ni Jiffen na kung hindi niya maranasan ang takot ng pagharap sa boss ng direkta, hindi niya matutunang igalang ang mga sakripisyong ginagawa ng mga mandirigma para sa koponan. Tumakbo siya patungo sa natitirang grupo, na sumigaw sa kanya na huwag nang lumapit pa. Inactivate rin ng babae ang isang bihirang scroll na kumukulong sa mga target na level 3 pababa sa loob ng isang kulungan na may diameter na 3 metro, tumatagal ng 10 segundo. Gayunpaman, nabihag ng kulungan ang leader kasama ang boss, at nagsigaw ito ng desperado na palayain sila. Sa kasamaang palad, imposible iyon, at wala na siyang paraang mabuhay laban sa gayong napakalaking halimaw. Kaya't agad siyang napatay. Napanood lamang ito ng MC dahil gusto lamang niyang bigyan ng leksyon ang mga taong iyon, at hindi niya inasahang sobra pala silang malupit na gagawing pangsakripisyo pa nila ang sariling kasama. Sa anumang paraan, ang prioridad ay ang pagharap sa boss. At sumigaw si Nagasawa, gustong malaman kung talagang balak niyang harapin ang bandido dahil kahit magtulungan sila, imposibleng matalo ang dungeon na ito. Wala siyang pakialam dahil natuklasan na niya ang isang posibleng paraan, at malalaman lamang niya kung gumagana ito kung susubukan niya. Nasa ilalim pa rin siya ng pagbabantay ng halimaw, at may 5th segundo pang tatagal ang kulungan. Iniisip niyang talagang malakas ang isang level 3 boss, dahil kahit tinamaan ito ng mga level 3 atake, halos hindi ito nasugatan. Higit pa rito, ang dungeon na ito ay dati nang na-explore ng mga tao ng Gray Zone Administration, na nangangahulugang hindi ito imposibleng level 3 dungeon. Isinaalang-alang niya ang tanging posibilidad.
Sa wakas, naubos ang oras at nawala ang kulungan. Nagpunta si Jiffan patungo sa boss at may pumutok sa nayon. Nagsimulang lumubog ang alikabok at lumitaw ang MC na tumagos ang espada sa bandido. Hinugot niya ang espada at binati siya sa pagtalo sa bridge and boss. Nagsimulang mawala ang halimaw at nakakuha siya ng 20 experience points, aabant sa level 2. Iniisip niyang napakaganda nito dahil napanalunan niya ang pusta, at gaya ng inaasahan, may espesyal na damage reduction mechanic ang boss na kailangang hanapin ang mahinang bahagi upang matalo ito sa iisang hampas. Bumati rin sa kanya ang system dahil natapos niya ang level 3, Fortress, at ngayon ay matatanggap na niya ang mga gantimpala. Natuwa siya dahil dumating na ang pinakamagandang bahagi. Sa sandaling iyon, lumapit ang babae at sinabing hindi niya matatalo ang boss kung hindi dahil sa tulong niya. Kaya, gusto rin niyang kumuha ng bahagi ng gantimpala. Ang assassin ang nagsabi ng ganoon din, na nag-aangkin na lahat sila ay tumulong sa labanan. Nilinaw ni Jiffan na maluwag na siya sa hindi paniningil ng galit sa mga balang natanggap niya, at ngayon ay gusto pa nilang kunin ang kagamitang nakuha niya ng mag-isa. Sinabi ni Takamura sa kanila na kalimutan na lamang ito dahil hindi rin naman nila kayang talunin ang halimaw at sinabing aalis na siya, ngunit binalaan sila ng MC na hindi niya sinabing pinapayagan silang umalis. Nataranta ang dalawa at nagtanong kung ano ang gusto niya, lalo na't ipinagbabawal ng Grey Mist Administration ang pagpatay ng mga propesyonal sa isa't isa ng walang dahilan. Sumagot siya na dapat silang namatay sa boss at dapat lamang silang magpasalamat. Nagpasalamat silang dalawa habang pinapawisan sa takot, at agad silang nawala sa dungeon. Bumalik siya upang tingnan kung anong gantimpala ang matatanggap niya, at pinapayagan siyang pumili ng hanggang 3 bagay. Nagustuhan niya ito dahil sa high-level na dungeon, may matatanggap pa siyang karagdagang gantimpala. Ang mga opsyon ay 2 Class B skill, 1 Class A skill, 1 Class S skill, 3 Class SS skill, at 3 pang skill na binubuo ng 1 Class S at 2 Class A. Kagilahil-alas para sa kanya ang bilang ng mga high-level na skill book, lalo na't napakababa ng drop rate nito, at napagpasyahan niyang talagang banal ang kanyang reward system. Ang una niyang napili ay ang rank SS na kasanayan, Drowsy Radiance. Pinapayagan siyang mag-eksersisyo ng swordsmanship o blade arts habang natutulog. Tumataas rin ang kanyang attack power ng 10% bawat level, at kung ang kanyang propesyon ay mandirigma, 3 beses na damadami ang epekto nito. Ang ikalawa niyang pinili ay ang skill na Rapid Movement. Gumagalaw siya na parang hangin. Matapos matutunan ang skill na ito, tumataas ang kanyang bilis ng 10% bawat level. At kung ang kanyang propesyon ay assassin, 3 beses na damadami ang epekto nito. Alam niyang makukuha niya ang pinakamataas na bonus kung siya ay isang assassin. Ngunit kahit gayon, mahusay ding magagamit ng mga mandirigma ang skill na ito. Sa huli, ang pagtakas mula sa boss ay mas mapanganib, at ang pagkakaroon ng mas mataas na bilis ay magiging mahusay. Sa huli, kinuha rin niya ang Quick Loot na para sa ranged class. Dahil kaya niya itong ipagbili at makatulong bayaran ang hindi bababa sa 1 milyon ng kanyang utang. Naisip niyang kagilahil-alas ang reward system na ito dahil bukod sa pagbabayad ng kanyang utang, magbubukas ito ng iba pang posibilidad sa totoong mundo. At nangako siyang aangkinin niya ang di mabilang na yamang nakatago sa loob ng mga dungeon. Nakakita siya ng isang natatanging antas ng kapangyarihan, na nangangahulugang may posibilidad din itong baguhin ang mundo. Dahil ang pangunahing layunin niya ay bayaran ang kanyang utang sa lalong madaling panahon, nagpasya siyang tingnan ang pinakabagong presyo sa merkado. Nagsimula siya sa pagtakda ng mababang presyo, at tinansya niyang maipagbibili ito ng higit sa 1 milyon. Gayunpaman, kaunting oras lang matapos niyang i-list ito, may natanggap na siyang alok, na nagpapatunay na talagang hinahanap-hanap ang mga Class S na long-range skill book. Ang unang alok ay 1.2 milyon, at agad siyang nag-schedule ng meeting kinabukasan. Habang umaalis siya, nagpasya siyang subukan ang epekto ng skill na Dream Cultivation sa gabing iyon. Pagbalik sa kanyang apartment, nakatulog siya, at sa sandaling iyon, kumilos ang skill, na nagdulot sa kanyang magising sa ibang lugar, kahit walang makita. Gayunpaman, kapareho ang pisikal na pakiramdam sa totoong mundo. At dahil walang anuman sa paligid niya, lalo pang tumalas ang kanyang 5 pandama.
Sa sandaling iyon, may lumapit, at nagulat siya nang mapagtantong ang kalaban niya ay ang kanyang sarili. Nagsimula ang atake ng kanyang clone at parehong nagharang gamit ang kani-kanyang espada. Kumontra siya at natuwa sa realismo hanggang sa nahati niya ang kalaban sa dalawa. Ngayon, naunawaan niyang ang paglakas ay ang paglampas sa sarili. Muling lumitaw ang isa pang clone, at patuloy pang dumarami ang mga ito nang walang tigil. Sinabihan niya silang lahat na sabay-sabay silang umatake dahil ipupuksa niya sila isa-isa. Samantala, sa punong tanggapan ng City H Gray Zone Operations Management, sinusuri nila ang mga lokasyon ng mga kamakailang insidente, at ipinaliwanag ng Deputy Director na ipinadala na ang mga elite ng Management Department upang paikliin ang Gray Mist. Ano man ang mangyari, tinanong niya ang mga veteranong kung mayroon silang mga countermeasures sakaling magkaroon ng outbreak. Sumagot si Rose na may nagawa silang malaking pagtuklas, dahil may isang tao ang nagtagumpay na pigilan ang biglaang insidente sa Gray Zone. Hindi na bago na tumulong ang mga hindi kaanib na propesyonal sa departamento sa paglutas ng ganitong uri ng insidente. Kaya't tinanong ng Deputy Director kung ano ang kagulat-gulat dito. Ipinaliwanag niyang iba ito sa pagkakataong ito dahil nadakip nila ang isang Inocencio, at sa interogasyon, natuklasan nilang ang leader ng Eye of the End, ang propeta, ay hindi inaasahan ang taong ito sa kanyang oraclo. Sa madaling salita, ito ang unang beses na nakakita sila ng kahinaan sa mga hula ng propeta. Nag-iisip si Lai Chen kung ang taong ito ang maaaring susi upang masira ang precognition ng propeta at tinanong kung mahahanap nila ito. Ipinaliwanag niyang gumawa na siya ng hakbang upang saliksikin ang mga residential area sa daan na dinaanan ng bus, at umaasa silang lahat na matatagpuan siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Jiffen at pagkalabas, iniisip niya kung gaano kapagod ang labanan ang daan-daang bersyon ng kanyang sarili sa buong gabi, kahit habang nag-e-eksersisyo sa kanyang panaginip. Nagtaka rin siya kung epektibo ba talaga ang pagsasanay. Nang tingnan niya ang kanyang natutunang mga kasanayan, napagtanto niyang level 3 na ang kanyang batayang swordsmanship, samantalang ang dalawa pang kasanayang nakuha niya sa dungeon ay level 1 pa lamang. Nakakagulat para sa kanya na sa loob lamang ng isang gabi, umabant ang kanyang teknik sa espada mula sa level 2 patungong level 3. At kahit alam niyang mas malaki ang gagastusing enerhiya nito, kahit paano, patuloy siyang maka-level up sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Ilang sandali pa, nakarating siya sa lugar ng pagkikita, at nagtataka kung ang malaking lalaki ang gustong bumili ng skill. Tumayo ang lalaki at tinanong kung siya ba ang nagbebenta ng skill book. Kinuha ng MC ang libro mula sa kanyang inventory, ngunit una niyang hiningi ang bayad. Ginawa ng lalaki ang paglipat at inamin niyang nagulat siyang isang level 2 mandirigma ang nakahulog ng isang Class S skill book, tinatawag itong hindi kapani-pani walang swerte. Ang paglipat ay dumating na 800,000. Tinanong ng MC kung ano ito dahil pumayag naman sila sa 1.2 milyon. Bigla, hinugot ng lalaki ang kanyang pistola at tumawa. Sinasabing wala siyang nakikitang dahilan kung bakit dapat ipagbili ng isang basta't mandirigma ang libro sa gayong kataas na presyo. Kaya, inutusan niya itong ibigay ito bago siya barilin. Sa susunod na segundo, may pumutok sa eskinita, at hinigpitin ng MC ang leeg ng baliw, nilinaw na ayaw niyang tawaging, basta't mandirigma, lamang, at tinanong kung naniniwala ito na kahit level 2 lang, kaya niyang talunin ang isang level 4 nang walang problema. Sinubukang sumagot ng lalaki na hinding-hindi na niya babaan ang tingin sa mga mandirigma. Pinakawalan siya ni Jiffen at binalaan na ayaw niyang magdulot ng gulo sa pagpapatawag ng mga otoridad. Kaya, inutusan niya ang lalaking ilipat na ang natitirang pera. Matapos maayos ang lahat, nakatanggap siya ng 1.4 milyon, kabilang ang karagdagang 200,000, bilang kompensasyon sa lahat ng gulong dinaanan niya. Dahil isa siyang lalaking may prinsipyo, ibinigay niya ang skill book at ibinalik ang armas ng baliw. Taos-pusong nagpasalamat ang lalaki dahil sa librong iyon, kaya na niyang harapin ang Cataclysm Dungeon gamit ang 12 katao na koponan. Hindi alam ni Jiffen kung ano iyon, ngunit sa pangalan pa lamang, tila napakakita nitong kumikita. At matapos itago ang bagong libro nito, ipinaliwanag ng lalaki na napakapopular nitong dungeon sa mga forum ng mga propesyonal. Ito ang pinakamahirap na dungeon para sa mga bagong propesyonal na level 5 pababa.
Kailangang mabuhay ang mga manlalaro sa loob ng 3 araw sa isang post-apocalyptic na kapaligirang puno ng zombie. Dahil sa mataas nitong mortality rate, tinatawag ito ng mga profesional na impyerno ng baguhan. Nakita ito ng MC na kawili-wili at nagtanong kung nasaan ang pasukan ng dungeon, dahil kung mataas ang panganib, mataas din dapat ang gantimpala. Ipinaliwanag ng lalaki kung saan siya makakapasok, ngunit tinanong kung talagang gusto niyang subukan ang kanyang swerte kahit level 2 lamang siya, dahil level 5 ang dungeon at may survival rate na mas mababa sa 1%. Ngumiti siya at sinabing malalaman lamang niya kung susubukan niya. Sa kaibuturan, lalo pa siyang na-excite dahil kung ganoon kataas ang panganib, dapat ay napakabihira rin ng mga gantimpala. Ilang sandali pa, dumating siya sa dungeon, at agad siyang hinamak ng mga profesional dahil isa siyang mandirigma na dumating para lumahok. Ang layunin ng pagtapos ng dungeon na ito ay mabuhay ng 3 araw sa isang lungsod na dinapuan ng zombie disaster. Natukoy rin ng system na isang profesional ang lumalaban sa isang dungeon na sobrang taas sa kanyang level at hiniling sa kanyang isaalang-alang mabuti kung talagang gusto niyang pumasok. Tinanong ng MC kung handa na ang lahat dahil siya mismo ay sabik ng pumasok. Pumasok siya sa dungeon at sinabi ng system na nahiwalay siya sa koponan at kailangan niyang hanapin ang lahat upang mapigilan ang atake ng zombie. Binigyan siya ng system ng excellent grade na baluti at pinili niyang itago ang kanyang mukha. Alam niyang kahit level 2 lang siya, mas nakahihigit ang kanyang mga attribute at kagamitan kaysa sa iba, na wala na siyang kasama na haadlang sa kanya. Naniniwala rin siyang hindi na niya kailangang sundin ng eksakto ang mga tagubili ng system, dahil ang kanyang pangunahing layunin ay ang makakuha pa rin ng gantimpala, palakasin ang kanyang sarili, at bayaran ang kanyang utang. May napansin siyang tindahan at inisip na matalino kung mag-imbak siya ng ilang gamit bilang paghahanda. Pagpasok, nakakita siya ng mga noodles, sports drinks, at hemostatic bandages. Sa sandaling iyon, bumagsak si Dong sa salamin at ginulat si Jiffan. Dahil bigla itong nangyari, tumatakbo ang lalaki mula sa isang grupo ng zombie. At nang makita siya ng gunner, sumigaw itong ligtas na siya ngayon. Isinuot ng MC ang kanyang espada at tinapos ang mga malapit na halimaw. Sinabi niya kay Dong na mag-ingat dahil gulo ang laging humahanap sa kanya, at inutusan itong magbigay ng cover dahil may makapangyarihan siyang armas para dyan. Pagkatapos, gamit ang kanyang mataas na swordsmanship, nagsimula siyang pumatay ng mga zombie isa-isa nang may hindi kapani-paniwalang kahusayan. Iniisip niyang lahat ng zombie na sumalakay ay napatay na, ngunit patuloy na may dumarating bawat sandali. Nagtaka siya kung ang mga zombie ba ay naaakit sa mga bangkay ng kanilang namatay na kasama. Napansin din niya ang isang nakakainis na tunog, at nang tumingin siya sa gilid, nakita niyang may isang zombie na kakaiba sa iba, na naglalabas ng tunog na iyon mula sa katawan nito. Alam ni Jiffan na isang abnormal na zombie ito na malamang na inaakit ang iba gamit ang tunog na iyon. Kahit kaya niya silang lahat patayin ng madali, magagamit niya ang kanyang wind control upang mapabilis ang pagtakas. Ngunit hinarangan ng mga grupo ng zombie ang tanging labasan, at kailangan muna niyang harapin ang loudspeaker zombie. Dahil dito, sinabi niya sa gunner na tumulong pigilan ang mga taong iyon dahil hindi na siya aatake para akitin sila. Sinabi ni Dong na imposible ito dahil isa lang siyang gunner at hindi niya kaya ang ganitong bagay. Sinabi ng MC na subukan man lang niya dahil hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan, at humingi lamang siya ng 5 segundo. Pumayag ang gunner. May isang available na point ang MC at pinatataas niya ang kanyang agility. Ngayon, mayroon siyang 11 puntos sa strength, 11 sa agility, at 10 sa stamina. Sa kanyang di kapani-paniwalang bilis, gumalaw siya sa buong tindahan habang nagpapaputok ng bala ang gunner sa bawat zombieing humaharang sa daanan. Patuloy na gumalaw si Jiffan sa kisame hanggang sa marating niya ang loudspeaker zombie at pinunit ito ng pira-piraso. Natuwa siyang gumana ito, ngunit kakaiba, biglang nagbago ang ugali ng mga zombie. Dahil pinuksa niya ang komandante, ang bawat zombie sa loob ng 15 metrong radius ay pumasok sa isang estado ng galit, at tumaas ng 10 puntos ang kanilang bilis ng atake at depensa. Lumaki ang alalahanin ng MC nang mapagtantong ang loudspeaker zombie ay hindi pala kundi pain lamang. Dahil ngayon, umaatake ng parang baliw ang mga zombie, hinampas niya ang isa sa kanila at napansin niyang tumaas nga ang depensa nito.
At kung ganito ang takbo, hindi niya kakayaning harapin silang lahat. Sa kabilang banda, wala nang bagong zombie ang lumalabas, kaya maaari na lang siyang tumakbo. Handa na siyang gawin ito nang may narinig siyang tunog at napansing nakasilo pa rin ang gunner, sinusubukang tuparin ang kanyang bahagi ng usapan. Napatigil ang MC at iniisip niyang sa mundong ito, ang batas ng pinakamalakas ang nananaig, at hindi niya kailangang isapanganib ang sarili para sa isang estranghero. Habang ipinagtatanggol ni Dong ang sarili sa abot ng kanyang makakaya, sumigaw itong si MC ang tiyak na pinakamalakas na propesyonal na nakita niya at naniniwala siya sa potensyal nito. Gayunpaman, patuloy na lumalaki ang pressure laban dito. Maingat na sinuri ng MC ang mahirap na sitwasyong napasukan niya, at sinabing dahil hawak niya ang titulong, pinakamalakas, hindi na siya maaaring umatras. Kumuha siya ng malalim na hininga at kisap mata niyang hinati sa dalawa ang mga zombie-eng iyon. Natuwa si Dong dahil nagtagumpay ito, ngunit hinawakan siya ng MC sa kamisete dahil ayaw niya ng anumang porma, at itinapon ito palabas, na ikinaiyak ng lalaki dahil hindi nito maintindihan kung bakit siya inihagis na parang bola sa baseball. Nagreklamo si Jiffan na masyadong mabigat ang lalaki at aksaya niya ang enerhiya sa paghagis na iyon. Kahit gayon, kahit paano, magagamit na niya ngayon ang kanyang wind control art at makakatalon sa itaas ng mga zombie nang hindi man lang napapansin. Sa wakas, umalis sila sa tindahan, at sinabi ng MC sa kanila na maghanda dahil madali lamang pala ang naunang hamon. Naglakad sila at inamin ni Dong na alam niyang mataas ang panganib ng dungeon, ngunit hindi niya inaakalang napakatakot pala. Bigla, may sumigaw at may lumitaw na malaking halimaw na humahabol dito hanggang sa dinurog ito nito sa lupa gamit ang iisang suntok. Hindi maintindihan ni Jiffan kung anong uri ng halimaw ito, at kakaiba, dumaan ang mutant sa tabi nila sa isang di kapani-pani walang bilis at umalis. Napagtanto nilang hindi sila ang target nito, ngunit nagdulot ito ng alalahanin dahil halos hindi sila nataman. May ilan pang propesyonal na lumitaw, at nagpakilala ang isang gunner na napakaswerte nila. Ipinaliwanag niyang mas maamo ang mga karaniwang zombie sa lugar na iyon kaysa sa ibang lugar, at ang tunay na panganib ay ang mutant na kalalabas lamang. Nagtanong ang MC kung bakit hindi ito umatake sa kanila. Sumagot itong ang Zombie King ay nangangaso isang beses sa pagsikat ng araw at isang beses sa paglubog. Kung magtatago ang isang tao sa isang liblib na kwarto na walang taong nahawaan sa dalawang sandaling iyon, karaniwang naiiwasan nito ang pagkahawa. Gayunpaman, kung hindi sapat ang na-mark ng hari sa araw na iyon, maaari pa rin itong umatake sa ibang oras. Sa madaling salita, may dalawang kamatayang mangyayari bawat araw na walang takas. Pumunta sila sa isang safe house kung saan may ilang gamit na maaaring bilhin gamit ang mga puntos, ngunit limitado ang bawat stock. Nakita niyang kakaiba na ang tubig ang pinakamahal na gamit, at nagtataka siya kung ang tubig ba talaga ang pinakabihirang rekurso sa dungeon. May isang lalaking nagsabi sa kanyang huwag hawakan ng gripo, at kung gusto niya ng tubig, kailangan niyang pumunta sa ibang palapag dahil marumi ang tubig sa mga kwarto. Sinabi ni Jiffan na naiintindihan niya at tinanong kung ano ang tinitingnan ng lalaki, ngunit napansin niyang natagalan ito bago tumugon. Doon lamang siya nagulat nang may lumitaw na itim na ugat sa lababo, at naalala niyang lumitaw rin ito sa bangkay kanina. Sumama siya sa iba, at may rangkang ng puntos at isang exchange shop kung saan makakakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagpuksa ng mga nahawaan. Bawat manlalaro ay may kani-kanyang bilang ng puntos, at pinag-usapan nila kung paano sila nasugatan noong nakaraang araw, na ang ilan ay halos hindi sapat ang puntos para lamang bayaran ang isang box na pagkain. Tinanong ng MC kung maaari siyang kumuha ng 10 bote dahil gagamitin nito ang kalahati ng stock. Ngunit bilang isang malapitang mandirigma, malaki ang tubig na kinukonsumo niya. Tinanong ng mga propesyonal kung nabaliw ba siya sa pag-aksaya ng mga puntos, at pinagtatawanan pa nila siya, na sinasabing mga mandirigma daw ang laging unang namamatay sa ganitong uri ng dungeon. Nagalit si Dong sa pagpukaw na iyon at nilinaw na si Jiffan ang pinakamalakas na mandirigma na nakita niya. Naisip ni Zihaw na perpekto ito, at sinabing ang MC ang magbabantay sa gabing iyon dahil mahusay ang mga mandirigma sa depensa. Tinanong ni Jiffan kung hindi na lamang sila magtatago sa kwarto dahil kung ganoon, wala nang kailangang magbantay ng pintuan. Sinabi ng lalaki na sinubukan na nila iyon,
ngunit kahit gaano kabagal ang mga nahawaan, kung hindi sila paksain sa gabi, patuloy silang magkakalatan at eventually masisira ang pintuan. Pagkatapos, may ngiti, sinabi niyang gusto man o ayaw ng MC, kailangan niya itong bantayan. Wala siyang problema roon, ngunit gusto niyang tingnan kung ilan sa kanila ang mabubuhay sa gabing iyon. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang magkalat ang mga zombie, at napuksa ang lahat ng lumalapit. Lumitaw ang gunner at sinabing kukuha na siya ng tubig. Nakita ito ni Jiffan na kakaiba dahil kaya naman nilang basta ipagpalit ang puntos na nakuha sa pagpatay ng zombie. Tinuwanan siya ng mga profesional dahil naniniwala pa siyang sapat ang mga puntos, hindi pa banggitin na inaatake ng Zombie King ang taong may pinakamataas na score. Sinabi ni Dong na huwag siyang makinig sa kanila dahil malinaw na naglalagay sila ng bitag. Tumawa ang lalaking blonde, sinasabing walang saysay ang magsalita pa dahil marami nang naiipon si Jiffan na puntos. Iniisip ng MC na hindi malakas ang mga karaniwang zombie ngunit walang gustong mag-aksaya ng puntos, at lahat ng cleanup work ay isinasample na sa kanya. Malinaw na hinahanapan siya nila ng scapegoat. Sa pag-iisip nito, nagbabala siyang kung susubukan nila siyang gamitin bilang Cain, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan, at sa huli, hindi malamang maging kagustuhan ng lalaki ang resulta. Habang tumatagal ang gabi, nagsyesta siya, ginamit ang oportunidad na palakasin ang kanyang kasanayan habang natutulog. Ilang oras pa, may malakas na tunog na gumising sa lahat, at nataranta ang lalaki, gustong malaman kung ano ang tunog na iyon. Hindi maintindihan ng leader kung bakit lumitaw ang Corpse King gayong walang nahawa ang tao sa loob. Doon lamang nila napagtantong nahawa na si Lu Yuan at kasama na nila ito. Bigla, may kumatok sa kisame hanggang sa ito ay nasira, na nagdulot sa zombie boss na lumitaw sa harapan ng lahat. Nakahinga ng maluwag ang mga profesional dahil ang MC ang pumuksa sa karamihan ng mga zombie. Kaya, tiyak na mamamatay ito sa mismong sandaling iyon. Gayunpaman, hindi tumagal ang kanilang kasiyahan dahil lumipad ang ulo ng gunman at kinain ito ng halimaw, na nagpapatunay na sa huli, wala itong kinalaman sa mga puntos. Alam na niya ito nung una siyang pumasok dahil siya na ang may pinakamataas na score, at nakita siya ng Corpse King ngunit hindi siya inatake, sa halip, tinapos muna ang lalaking nasa likod niya. Sa kabilang banda, napagtanto niyang tina-target ng Zombie King ang mga taong may itim na ugat sa loob ng katawan. Hinugot niya ang ugat at sinabing hindi kailanman inaatake ng Corpse King ang taong may pinakamataas na score, kundi tina-target nito ang mga taong konektado sa water fountain. Muli niyang idiniin na tina-target ng Corpse King ang mga taong kaugnay sa water fountain. Hindi ito pinaniwalaan ng mga profesional, hindi rin naintindihan kung papaano niya ito nalaman. Kagilahil-alas para sa MC na hindi nila naunawaan ito. Sa una, sinikap ng mga manlalaro na kumita ng puntos upang lamang maipagpalit sa kaunting tubig. Doon lamang sila nagsimulang hawakan ang water fountain nang maubusan sila ng sapat na puntos. Sa huli, wala man lang silang alam kung papaano sila napiling maging target. Hindi pa rin sigurado ang MC sa koneksyong ito, ngunit nagpasya siyang putulin ang ruta para lamang siguro. Agad na sumugod ang halimaw at sinubukan siyang atakihin. Nagsimulang tumakbo ang mga tao ng parang mga baliw dahil naging berserk ang Corpse King. Sinabi ng MC na aakitin niya ito palayo at kailangang lumayo ang lahat sa water fountain. Muling lumitaw ang boss, at iniisip ni Jiffan na maganda dahil naakit niya ang halimaw sa isang makipot na koridor, dahil kahit makapangyarihan ito, hahadlangan ng lupain ang kanyang paggalaw. Naglabas ng unang atake ang halimaw, ngunit mas mabilis si Jiffan at nagawa ang unang hampas ng espada. Gayunpaman, kaunting epekto lamang ang bunga nito, na pinipilit siyang umatras. Habang walang tigil na umaatake ang Zombie King, napipilitan siyang patuloy na umatras, at napagtantong sobrang lakas ng halimaw, kaya hindi rin makabuluhan ang direktang harapan. Dahil dito, lumipat siya sa ibang lugar at nagpanatili ng kalahating hakbang na distansya. Sinubukan siyang sunggaban ng zombie, ngunit umiwas siya, idineklarang teritoryo ito ng isang mandirigma, at inihanda ang huling hampas. Simpleng naghintay lamang ang Corpse King at hinarang ang hampas ng espada gamit ang kamay nito. Nagulat ang MC dahil naunahan ng halimaw ang kanyang atake, at para lalong lumala, nagsimula itong maglabas ng matinding lakas na nagpa-atras kay Jiffan ng mas malayo pa.
Nadama niyang may masamang mangyayari at kailangan muna niyang magtago, at nakita niyang kakaiba dahil kasunod na kasunod siya ng halimaw at bigla na lang parang naging bulag. Kahit hindi niya maintindihan ang sitwasyon, hinanap niya ang kwartong pinasukan niya hanggang sa bigla na lang lumitaw ang Corpse King at sinira ang dingding. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari dahil umalis siya sa saklaw ng paningin ng halimaw, ngunit natagpuan pa rin siya nito. Kasabay nito, may zombieing umatake mula sa likuran, ngunit natalo agad ito sa iisang hampas. Muli, naguluhan ang Corpse King na tumitingin sa lahat ng direksyon. Nagsimulang maintindihan ng MC kung bakit minsan tila may mata ang halimaw at minsan naman tila bulag. Sa katunayan, ang mga nahawaan ang nagsisilbing mata nito. Kung ganoon, nagpasya siyang paksain muna ang lahat ng mata ng halimaw. Nagsimula siyang pumatay ng lahat ng nasa harapan niya, na naglilimite sa paningin ng Corpse King. Mas nakahinga siya ng maluwag dahil napahina niya ang paningin ng kaaway. Nagsimulang sumikat ang araw, at bigla, nag-umapaw ang tubig mula sa lahat ng gripo. Nalito si Jiffin dito hanggang sa nagsimulang tumakas ang mga profesional sa ilang zombie, at ang tubig na bumaha sa lugar ay nagbunga ng bagong mga halimaw. Sa wakas, naunawaan niyang hindi lumitaw sa wala ang mga zombie sa dungeon. Ginagamit nila ang buong sewage system ng gusali upang patuloy na lumikha ng mga zombie. Hindi nakatakataka kung bakit sobrang mahal ang tubig. Wala itong kinalaman sa kakulangan ng rekurso. Pinipilit ng sitwasyon ang mga manlalaro na hawakan ang dumi, at sa huli, magiging zombie sila. Dahil dito, tinanong niya silang dalawa kung magagamit pa ba ang mga kagamitang dekuryente sa gusali. Sumagot silang oo, dahil buhay pa rin ang ilaw sa mga kwarto. Ipinaliwanag niyang natuklasan niya ang susi ng solusyon sa sitwasyon at tiyak na ipapadala niya ang Corpse King sa kamatayan nito. Alam niyang may kuryente dahil gumagana pa rin ang mga elevator. Tumakbo siya, kumpiyansang makakahanap siya ng paraan upang matapos ang dungeon. Una, ang Corpse King ay umaasa sa mga karaniwang zombie upang mag-scout ng lupain sa harapan. At kung maaakit niya ang boss patungo sa elevator shaft, magiging kawili-wili ang resulta. Tinanong ng lalaking blonde kung tumatakas ba siya, dahil kung hindi niya pinukaw ang boss kanina, hindi sana sila mapapanganib. Sinabi ng MC na lumayo ito sa dumi kung gusto nitong mabuhay, at tumakbo siya sa direksyong iyon upang akitin ang Zombie King. Nagmadali siyang pumasok sa elevator, at papalapit ng papalapit ang halimaw sa napakalaking bilis nito. Gayunpaman, mas mabilis na nagsara ang pinto, at ina-activate niya ang elevator na umakyat. Pagkatapos, gumawa siya ng butas sa kisame dahil oras na upang kumontra-atake. Habang umaakyat ang elevator, sinira ng Zombie King ang pinto, at iniisip ng MC na maganda dahil nadala ng tanggang halimaw ang pain. Nagpasya siyang magtago sa siwang sa pagitan ng elevator at dingding upang maglaro ng bahagyang hide and seek. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang umakyat ng mabilis o mahahabol siya ng Corpse King. May dalawa ring platform, at nagtataka siya kung alin ang mas mainam na pagtaguan hanggang sa wakas ay nagpasya siya dahil isa sa mga elevator car ay nasira na at malapit ng bumagsak, sinusuhayan lamang ng dalawang cable. Kung mapasakay niya ang halimaw dito, tiyak na mawawalan ito ng balanse. Naghagis siya ng bato upang akitin ang atensyon ng bulag na halimaw, at agad na tumalon ang Corpse King patungo sa tunog. Nakarating ito sa platform, at walang pag-aalinlangan, pinutol ng MC ang cable ng elevator, na nagdulot ng pagkawala ng balanse ng halimaw. Sinamantala ni Jiffin ang pagkakataon at tumalon rin, na naglapat ng isang makapangyarihang hampas ng direkta sa dibdib ng halimaw, na nagdulot dito ng napakalakas na etanggal. Gayunpaman, bago pa ito bumagsak, nagawa nitong kumapit sa isa sa mga cable at inihanda ang kontra-atake. Ang MC, na nagbantay na sa ganitong pangyayari, simpleng umiwas at idineklarang sa pagkakataong ito, hindi na ito makakatakas. Pagkatapos, gamit ang kanyang pinakamalakas na hampas, tinapos niya ang Corpse King sa pamamagitan ng paghati sa katawan nito. Nakahinga siya ng maluwag sa tagumpay, at lumitaw ang mga profesional, hindi mapaniwala ang talaga niyang natalo ang boss ng mag-isa. Gayunpaman, nagsimulang mapansin ni Jiffin na kakaiba dahil palagi nilang itinuturing na, ang boss, ang halimaw na iyon, ngunit walang abisong lumitaw na nagsasabing natapos na nila ang yugtong iyon. May kumakalat na tunog mula sa taas ng shaft,
at nakita nilang bumabagsak ang di mabilang na zombie patungo sa kanila. Nagulat ang MC, at ang lalaking blonde, desperado na, sumigaw, hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari dahil patay na ang mga halimaw na iyon. Patuloy na sinusubukan ng mga zombie na sunggaban siya, at napagtanto ng MC na ang simpleng pagpatay sa Corpse King ay hindi nangangahulugang tapos na ang laro. Iniisip niya ang lahat ng nangyari nang lumipas, ang tubig sa sewage, ang mga zombieng lumilitaw kahit saan, at ang Corpse King mismo. Matapos isaalang-alang ito, napagpasyahan niyang ang tunay na sanhi ng pag-mutate ng zombie ay nasa pinagmulan ng sewage. Sinabi ng MC sa dalawa na umalis dahil siya na lamang ang bababa sa ilalim. Pagkatapos, matapos maglakad ng matagal, dumating siya sa isang lugar na ganap na natatakpan ng ugat. Gaya ng inaasahan niya, doon nga naninirahan ang tunay na boss. At tiyak na siya ngayon na kung matatalo niya ito, ganap niyang matatapos ang dungeon. Kumpiyansa siyang basta't matalo niya ang halimaw na ito, matatapos niya ang dungeon ng may perpektong pagkumpleto. Naglabas ang tunay na boss ng unang atake nito. At kahit umiwas dito, napagtanto ni Jiffen na napupuno ang kwarto ng mga zombie, at ngayong nakulong sa isang pincer attack, kailangan niyang maghanap ng pagkakataong makalapit. Tumakbo siya habang umiiwas sa tentacle na umaatake sa kanya, at napagtantong lumiliit ang kanyang espasyo sa pagtakas. Nakuha ng tentacle ang kanyang paa at inihagis siya patungo sa mga zombie. Nag-alala si Jiffen at nagsimulang gupitan ang lahat upang makawala. Alam niyang kung magpapatuloy ito, mapipipi siya sooner or later. Kaya, kailangan niyang maghanap ng paraan upang sirain ang harang sa lalong madaling panahon. Doon lamang niya napansin ang isang bagay sa loob ng kwarto. Isang power distribution box. At ang pinakanakagulat sa kanya, may kuryente pa rin ito dahil ang halimaw na ito ay gumagamit ng imburnal at ugat bilang sariling ugat ng dugo. Ang mga ugat na iyon ay magagamit din upang patayin ito. Sa isip na iyon, sumulong siya patungo sa distribution box habang pinupukaw ang halimaw. At nang makita niyang papalapit na ang mga ugat patungo sa kanya, natiyak niyang nakuha na niya ang pin nito. Hinarang niya ang atake habang hinahawakan ang mga dekuryenteng cable sabay-sabay. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang buong dekuryenteng cable patungo sa mga ugat ng halimaw, na nagdulot sa boss na sumigaw sa sakit, samantalang na-electrocute rin ang mga zombie. Bunga nito, nalantad ang core ng boss, at napagpasyahan ng MC na oras na upang tapusin ang laban. Sumugod siya at hinati ang natitira sa boss sa dalawa. Ang pagkawasak ng halimaw ay naramdaman kahit sa labas ng gusali, at sa huling hampas na iyon, ganap itong nawala. Binati siya ng system sa pagtapos sa Cataclysm Dungeon at ipinaalam sa kanyang kinakalkula na ang mga gantimpala. Isang epic chest at dalawang rare chest ang lumitaw sa harapan niya, at hiniling ng MC sa dalawang nakaligtas na pumili muna. Nabighani si Dong sa kahangahangang chest na nahulog, samantalang si Jiffen naman iniisip lamang niyang hindi niya maaaring ipaalam sa sinuman ang kanyang lihim na kakayahang pumili ng gantimpala sa tulong ng system. May abisong nagbabala na sila ay ipapadala palabas matapos kolektahin ang kanilang mga gantimpala, at tumakbo ang batang blonde patungo sa epic chest, ngunit hindi nagtagal, nadama niya ang mapangwasak na intensyong itinutok sa kanya. Agad na inilipat ng bata ang kanyang pagpili sa chest, at napagpasyahan niyang mas angkop sa sitwasyon ang mas mababang kalidad. Sinabi ng MC na dahil magalang na magalang ang dalawa, siya na ang kukuha ng epic chest. Maaari siyang pumili ng hanggang 3 gantimpala. Bukod pa rito, ipinaalam sa kanyang siya ang unang manlalarong perpektong na kumpleto ang level -5 Cataclysm Dungeon, kaya't muling kakalkulahin ang espesyal na mga gantimpala. Maaari rin siyang pumili na ipagpalit ang normal na gantimpala sa mga nakatagong gantimpala, at ipinakita ng chest ang bawat magagamit na opsyon. Nakuha niya ang Sacred Judgment Musket, at may dalawa pang pagpipili ang natitira. Ang dalawa pang kagamitan ay ang Windcar Star Horn, at ang Mithril Star Staff. Tinanong ng system kung gusto niyang gawin ang pagpapalit, at pinili niyang oo. Sa anumang kaso, hindi gagamitin ng isang mandirigma ang 3 gamit, at ang musket ay malamang na sapat na para bayaran ang kanyang utang. Kahit mahalaga rin ang iba pang kagamitan, gusto niyang makita ang mga nakatagong gantimpala. Iniisip niya ang Corpse King, na kayang makakita sa pamamagitan ng mga karaniwang zombie, at ang Mother Plant,
na may kakayahang kontrolin ang iba, at naisip niyang magiging maganda kung makukuha niya ang dalawang kakayahang iyon. Habang iniisip niya ito, may abisong ipinaalam sa kanyang nakakuha siya ng bagong kakayahan. Ang mga kakayahang tinutukoy ay ang shared vision ng Corpse King at ang consciousness control ng Mother Plant. Nagsimulang mag-isip ang MC dahil sa logika, dapat nakafix na ang mga gantimpala ng misyon mula pa sa simula, kabilang na ang mga nakatagong gantimpala. Gayunpaman, sa sandaling iyon, para bang narinig ng system ang sinabi niya at inilipat sa kanya ang kaukulang mga kakayahan, na ipinakita pa nito sa screen. Nadama rin niyang may bumabantay sa kanya mula sa likuran. Tumingin siya ng direkta sa generator cabin at napansin niya ang isang kakaibang simbolo. Ito ang nagdulot sa kanyang magpasyang karaniwang sa ibabaw lamang naninirahan ang mga nilalang mula sa gray zone at hindi pumapasok sa mga dungeon, na nangangahulugang sadyang inilagay doon ang Mother Plant. Iniugnay niya ang mga piraso na ito sa katotohanang nakuha niya ang mga kakayahang iyon at isinaalang-alang na maaaring artificial na nilikha rin ang gray zone mismo. Ngayong natagpuan na niya ang senadorias na ito, kumpiyansa siyang matutuklasan niya ang katotohanan sa likod nito. Sa perpektong pagkumpleto ng dungeon, nakuha niya ang legendary grade na musket, 2 kakayahan, at sapat na experience upang maabot ang level 4. Binuksan niya ang kanyang status window at nagustuhan niya ang nakita niya, dahil level 4 na ang kanyang batayang swordsmanship, at umevolve ang kanyang naunang mga kakayahan sa level 2. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang presyo ng merkado at napansin niyang ang legendary grade na armas ng dungeon na kanyang inilista sa auction ay may ilan ng bids, umabot ng 3 milyon, na ginawa itong mas bihira pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pinakamataas na bid sa kasalukuyan ay umabot ng 3.6 milyon, at hiniling ng mamimili ang isang in-person na transaksyon. Tinanggap niya ang kahilingan dahil nasa level 4 na siya ngayon at may hawak na isang legendary grade na kagamitan at 2 bagong kakayahan. Kahit gayon, hindi pa rin ito sapat upang kumita ng pera at mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Hindi nagtagal, pumunta siya sa professional trading center, at pagpasok, ipinagpalit niya ang kanyang kagamitan sa pera. Sa pagkakataong ito, tama ang natanggap niyang pera, at ngayon ay mayroon na siyang 5 milyon. Nagkomento ang mamimili na narinig niyang isang mababang level na mandirigma si Jiffon na muling nagbenta ng isang mataas na value na bagay, at tila nalaman na niya kung sino ito. Tinanong ng MC kung nandyan ba siya para bumili o para lamang makialam sa buhay ng iba. Binalaan siya ng lalaki na ang merkansiya na ito ay hindi dapat pumunta sa kanyang mga kamay noong una pa lamang, at sinabihan ni Jiffon na alagaan na lamang niya ang sarili niyang negosyo sa halip na makialam sa buhay ng iba. Matapos sabihin ito, umalis siya. Matapos niyang bayaran ang kanyang utang, 200 na lamang ang natitira. At nayamot siya dahil kailangan niyang mabuhay sa mahigpit na budget sa ilang panahon. Ngunit kahit paano, nabayaran na rin niya ang kanyang utang. Napansin niyang may ilang taong sumusunod sa kanya, at inaasahan na niya ang gayong bagay dahil ang lalaking may bigot ay parang magpapadala ng tao sa likod niya. Palagi ang binabantayan siya ng mga gwardya, ngunit matapos siyang pumasok sa isang eskinita, nawala nila ang bakas ng target nila. Nakatayo sa tuktok ng isang gusali, pinapanood ng MC ang 2 tanga, at napagpasyahan na ang isang mababang level na mandirigma na palaging nakakakuha ng top tier na kagamitan para ibenta ay tiyak na makakakuha ng malaking atensyon. Nang tumingin siya sa likod, napansin niya ang isang advertisement mula sa Gray Zone Administration Bureau, ang organisasyong responsable sa paghawak ng mga insidente sa Gray Zone, na sinasabing naghahanap sila ng mga profesional para sa bayad na trabaho. Naisip niyang perpektong pagkakataon ito dahil sa katayuang isang third-party contractor ng administrasyon, walang mag-aalintana sa pinagmulan ng kanyang kagamitan. Sa isip na iyon, pumunta siya sa Gray Zone Administration Hall at sinabi sa receptionist na gusto niyang malaman ang proseso ng pagtanggap ng mataas na bayad na outsourced na trabaho. Hiniling niya sa kanya ang kanyang impormasyon, at napansin niyang isa siyang level 4 na mandirigma. Nagsimulang tumawa ang mga tao sa paligid dahil ang isang baliw na napakababa ng level ay nang ahas tumanggap ng bayad na misyon. At kung talagang gayon kababa ang kinakailangan, hindi na sana magkukulang sa mga tagapaglingkod. Gayunpaman, lumitaw ang deputy director at inutusan ang lahat na tumahimik dahil gusto niyang malaman kung ano ang kaguluhan.
Ipinaliwanag ng receptionist na gusto ng level 4 na mandirigma na tumanggap ng isang outsourced na trabaho. Sinabi ni Liao Chun na hindi na niya sasayangin ang oras sa bagay na ito dahil matatag naman ang gray zone kamakailan, at hindi sila kulang sa personnel. Nakita ito ng MC na nakakatuwa dahil masyadong maaga pa sabihin iyon ni Liao, at itinuro niyang tiyak na magkakaroon ng isang outbreak malapit sa plaza sa mismong araw na iyon. Tinanong ng Deputy Director kung naiintindihan niya ang bigat ng kanyang sinasabi. At ang MC, alam na ayaw niyang paniwalaan siya, nagpaalam na lamang at sinabihan itong kapag humalarma na, tawagan na lamang siya para magtanong, ngunit hindi na magiging pareho ang presyo. Hindi maintindihan ni Liao Chun ang lahat ng misteryong ito. Pumunta ang MC sa plaza, iniisip na matapos matuklasan na maaaring artificial na gawin ang mga gray zone, muli niyang sinuri ang lahat ng kamakailang insidente. Mas madalas lumitaw ang maliliit na zone sa mga pampublikong lugar na maraming tao. Ang malalaking pangyayari naman ay lumilitaw malapit sa mga naunang natuklasang gray zone. At ang sunod-sunod na kamakailang mga pangyayari ay nagpapakita ng konsentrasyon ng mga lugar sa palibot ng plaza na papalapit sa gitna. Kaya't umupo siya, kumpiyansang malapit na ang oras para mangyari ang pangyayaring ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang ilang alarma, na nag-aanunsyo na may bagong gray zone na lumitaw malapit sa plaza at nasa estado ng emergency sila. Nakitang absurdo ito ng Deputy Director. At natuwa ang MC dahil tama ang kanyang hula, naniniwalang may mga taong desperadong gugustuhin siyang bumalik at tumanggap ng outsourced na misyon. Nagsimulang wasakin ng ambon ang lugar, at nagsimulang tumakbo ang lahat, humihingi ng saklolo. Habang lumilitaw at umaatake ang isang lubos na kakaibang halimaw, isa sa kanila ang nadakip, at ganap na hinigpitan ng mga ugat ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, dumating ang pulisya, at sinabi ni Chur na dapat prioridad nila ang pagsadyap sa mga sibilyan. Naghanda ang mga pulis at binaril nila ang halimaw. At habang abala ito sa pagharang sa mga bala, isa sa mga opisyal na propesyonal ang sumulong mula likuran upang marating ang hostage. Gayunpaman, napagtanto niyang huli na ang lahat dahil ganap ng kinontrol ng mga ugat na iyon ang katawan ng lalaki. Nagulat siyang malamang na patay na ang hostage kahit hindi siya sigurado. At nilinaw niyang hindi sila makakalapit sa mga ugat na iyon at long-range attack lamang ang gumagana. Nagbabala ang opisyal na naubusan na sila ng ammunition, at nagulat si Chur sa kanyang superior na ang blood vein sa plaza ay maaaring lamang atakehin mula sa malayo, at hindi sapat ang kanilang kasalukuyang firepower. Iniisip niya kung ano ang magagawa nila, at sumagot itong kailangan nilang pigilan ang halimaw. At kung lumitaw ang MC, kailangan nilang panatilihin siya sa plaza sa anumang paraan dahil gusto niya itong makausap ng personal. Halos hindi pa niya narinig ito nang may sumulyap na liwanag sa tabi niya. Si Jiffon ito na gumugupit sa lahat ng ugat sa harapan niya. Ipinahayag ng mga opisyal ang kanilang pagkagulat dahil ang kanilang mga special na bala ay halos hindi man lang nakakalmot sa balat ng ugat, ngunit yung espada ay pumutol dito sa iisang hampas. Lumapit sa MC ang babae, tinanong kung sino siya, at sinabing mapanganib ito at makakasagabal siya sa Gray Zone Department. Tinanong niya kung kaya nilang mag-hold out hanggang dumating ang pangunahing reinforcement, at kahit inaatake ng ugat, nagawa niyang harangin ang bawat hampas habang sinasabing siya lamang ang taong naroon na kayang harapin ang instance ng gray fog na iyon. Hindi niya maintindihan ang kalokohang sinasabi niya, at nilinaw niyang may kondisyon ang kanyang tulong. Nagkakahalaga ito ng 1 milyon ang misyong pagsadyap. Bukod pa rito, kailangan din nilang isama siya sa opisyal na listahan ng external professionals ayon sa pinakamataas na rate ng bayad. Sa radyo, nagbabala ang Deputy Director na hindi bababa sa level 8 ang halimaw, at ang pagsadyap sa mga tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa isang buong koponan. Kaya, gusto niyang malaman kung mananagot ang MC kung mabaigaw siya. Napansin niyang sa wakas, kausap na niya ang isang superior, ngunit napagtanto niyang hindi pa rin nila pinagkakatiwalaan ang kanyang salita. Kahit gayon, sinabi niyang okay lang, dahil kung mabaigaw siya, maaari niyang bayaran ito ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, kung magtagumpay siya, hindi lamang pera ang gusto niya, dahil kailangan siyang imbitahan ng magalang na sumali sa bureau. Nakita ito ng Deputy Director na absurdo, ngunit sa sandaling iyon, nadakip ng ugat ang isang munting batang babae,
at nakita ng MC na dinadala ito palayo. Iniisip niyang naramdaman na niya kanina pa na may mali dahil hindi dapat basta na lamang tumugon ang halimaw sa pagkakakita ng mga tao. Mas parang may pumasok na sa saklaw ng detection nito. Ito ay dahil sinubukan niya ito, at natiyak niyang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Kaya, sa unang pagkakataong kumilos siya, ginamit niya ang Art of Wind Control at sinubukang gumalaw ng maingat hangga't maaari. Pumunta pa rin siya upang sagipin ito, at ginamit niya ang kanyang shared vision. Gaya ng inaasahan, may mga halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nai-detect ng mga tuyot na bloodvine ang mga papalapit na kaaway, hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng ninanamnam na paggalaw ng kanilang mga ugat. Sumugod siya upang gupitan muna sila, at nang malapit na siya, umatake siya sa bawat posibleng direksyon, na nagligtas sa munting batang babae. Pagkatapos, sumunod siya sa susunod na hakbang at niligtas ang lahat ng iba pang nadakip na hostage habang ganap ding pinapatay ang halimaw. Natakot na tumakbo ang munting batang babae patungo sa kanyang ina, at tinanong ng opisyal kung talagang sundalo ba ang MC dahil ginawa niya itong parang napakadali. Samantala, nanatiling tahimik ang deputy director dahil kapapanood lamang niya ng lahat ng nangyari sa plaza, at sinabi ni Jiffan na oras na para tuparin ng administrasyon ang bahagi nito ng kasunduan. Muli niyang idiniin na oras na para tuparin nila ang pangako. Nagbigay ng pahintulot si Chua sa opisyal, na lumapit sa MC at nagbigay sa kanya ng isang card na may nilalamang 1,000,000. Idinagdag din siya ng administrasyon sa opisyal na listahan ng external professionals na may pinakamataas na bayad na rate. Mas ginaan ang loob niya dahil ngayon ay mas madali na niyang ni-explore ang mga dungeon. Pagkatapos, sinabi niyang aalis na siya, at kung may kailangan sila, tawagan lang siya. Ngunit hiniling ng babae na maghintay siya, at tinanong kung papaano niya nalaman ng maaga ang krisis dahil lumilitaw ang mga gray zone ng walang pattern. Ibinunyag niyang artificial na ginawa ang gray zone, at malamang na nagsimula na ring maghinala ang administrasyon dito. Sa huli, may nag-oorganisa sa paglitaw ng mga ito. Kaya, hindi ito random, at sinabihan niya silang i-connecta ang mga pangyayari noong nakaraan upang matukoy ang susunod na lokasyon. Sa pagkakataong ito, umalis siya ng tuluyan. Samantala, sa Eye of Terminus, nagtitipon ang senior executive na tinatawag na lamplighter, kasama ang iba. Itinuro niyang dapat sana ay nagdulot ng mas malaking gulo ang insidente ng natuyot na bloodvine, ngunit may isang taong mabilis na pumihil dito. Dahil dito, napagpasyahan niyang may isang variable na nakapasok sa kanilang plano. Binuksan niya ang kanyang panel at ipinaliwanag na 3 individual lamang ang itinuturing na konektado sa insidente ng Vine at nakatugon sa pamantayan. Kaya, upang matukoy ang tunay na variable, ang pinakaligtas na paraan ay pilitin ang 3 iyon na pumasok sa parehong dungeon, ngunit magiging mahirap silang pagsamahin ng walang dahilan. Sa pagsasabi nito, natapos siya sa pagbunyag na inihanda na ang bitag. Ilang sandali pa, natapos ng MC ang isa pang trabaho. Hindi nagtagal matapos umalis, napansin niyang tumutunog ang communication ring ng administrasyon. Si Chua ito, na sinasabing may lumitaw na katamtamang gray zone malapit sa 6th Elementary School, at kailangan niyang magmadali. Sinabi niyang okay lang at pumunta sa lokasyon. Habang naglalakad, iniisip niya ang mga maliliit na halimaw mula sa mga gray zone dahil palagi silang biglang umaatake ngunit madaling harapin. Ang mas nakakahamon ay ang mga katamtamang zone, at kung mataas ang gantimpala, direktang maaapektuhan nito ang paligid. Matapos dumating sa itinuturong lokasyon, ipinakilala ng babae si Yao bilang responsable sa Support and Treatment Department. Sinabi ng lalaking marami na siyang narinig tungkol kay Jiffan dahil isa siyang makapangyarihang mandirigma na lumutas ng insidente ng Bloodvine. Sinabi ni Chua sa kanila na tumigil sa pagsasayang ng oras sa walang kwentang usapan dahil komplikado ang sitwasyon at magiging pabigat lamang ang mga karaniwang miyembro ng koponan. Kaya, 3 elite na miyembro lamang ang na-recruit. Nakatayo sila sa harapan ng makapal na fog na kumakalat kahit sa buong block. Sa sandaling iyon, may lumitaw mula sa loob ng fog. Alam ni Jiffan na mga miyembro sila ng Interceptors Guild. Madalas silang magpadala ng tao sa mga dungeon upang makakuha ng kagamitan. Inutusan ng kapitan ang lalaking umalis dahil wala itong pahintulot.
Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga katamtamang zone ang pinakamalamang magbigay ng fixed item drop, at natural na gusto niyang unahin ang mga ito. Sinabihan siya ng babaeng huwag kumilos ng gayon kabastos dahil maaari itong kumalat sa buong lungsod. Ayaw pakinggan ng mayabang na lalaki ang kalokohan ng administrasyon at sinabing walang kwenta lahat sila. Nagsimulang magalit ang babae hanggang sa hinawakan ni Jiffan ang kanyang braso at hiniling sa kanyang kumalma dahil unahin muna nilang tingnan kung ano ang kaya ng lalaki. Sa huli, kung magawa niyang harapin ang mga halimaw, matitipid lamang niya ang lakas ng administrasyon. Gayunpaman, kung magkamali, mapupunta sa kanila ang bonus at kasikatan dahil mamamatay ang lalaki. Nagalit ang baliw dahil kinakaladkad nila ang pangalan ng Interceptors Guild sa putikan, at simpleng itinuro ng MC na kung talagang kaya niya, hindi na niya siya pipigilan. Ginawa ng lalaki ang kanyang unang pagpapakita at nagsimulang pumatay ng mga malalaking halimaw. Sa una, akala niya mahirap ito ngunit napagtanto niyang walang espesyal ang mga ito. Ginamit pa niya ang pagkakataon upang magpasikat dahil sa isip niya, mas malakas ang guild kaysa sa administrasyon. Gayunpaman, nakita niyang kakaiba na walang nahuhulog na kagamitan, at napansin din niyang nawala ang gray zone. Para lalong lumala, isang makapal na itim na ambon ang muling bumuhay sa halimaw, na mabilis na tumakas sa isang eskinita. Hindi mapaniwalaan ng lalaki na mangyayari ito dahil dominanti ang kanyang guild sa labanan. Lumapit si Jiffan sa kanya at sinabihan ang basura na umiwas dahil sinayang lamang nila ang oras ng lahat, at ngayon ay ipapakita niya kung papaano talunin ang tunay na halimaw. Ang halimaw, kasama ang ambon, ay nagsimulang gumalaw sa buong lungsod, tumatalon mula sa gusali patungong gusali hanggang sa may nakita itong isang munting batang lalaki sa kalye, at pumunta ito rito upang lamunin siya. Gayunpaman, dumating si Jiffan sa tamang oras, iniligtas ang bata, at sinabihan itong lumayo ng mabilis dahil mapanganib ang lugar. Walang sinayang na oras, nagpasalamat ang bata at tumakbo patungo sa karamihan. Hinarang ng MC ang unang atake ng halimaw at pagkatapos ay sumugod ng mas malapit habang sinubukang tamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan ng nilalang. Gayunpaman, sa gitna nito, may napansin siyang kakaiba dahil tinamaan niya kapwa ang shell at ang tiyan, at kahit ang mga unahang binti ay tila magkatulad. Kakaiba, hindi maliksi ang paggalaw ng halimaw. Hindi rin ito indestructible ang shell nito, at hindi nito iniiwasan na tamaan ang mga vital points nito sa panahon ng labanan. Ang una niyang hinala ay hindi tunay na buhay ang halimaw na ito. Muling umatake ang nilalang, at hinarang niya ito gamit ang kanyang espada bago naglabas ng isang makapangyarihang atake na nagpalipad dito. Nakita niyang magulo ang sitwasyon, ngunit ang pangunahing misyon niya ay ang pagpapalikas muna sa mga sibilyan. Kaya, inutusan niya ang kanyang koponan na linisin ang karamihan, at nagsimula silang mag-coordinate sa lahat, prioritized ang mga sugatan upang matanggap muna nila ang gamot. Sinamantala ng Interceptors Guild ang abala ng administrasyon at nakita ito bilang pagkakataon nilang ibigay ang pangwakas na hampas sa halimaw. Napagtanto ni Chur na baliw sila dahil hindi pa nga na-evacuate ang mga estudyante. Ngunit wala siyang pakialam sa pagligtas ng mga tao dahil ang sinumang maghatid ng nakamamatay na hampas ang makakakuha ng gantimpala. Kaya, umatake siya ng buong lakas habang nakadapa ang halimaw sa lupa ng walang depensa. Matapos gawin ito, nagdiwang siya, naniniwalang sa kanila na ang gantimpala. Gayunpaman, muling naglabas ang nilalang ng isang kakaibang ambon, sa pagkakataong ito ay berde ang kulay, na nagpatakot sa grupo dahil dinurog ang ulo ng halimaw. Ngunit, buhay pa rin ito. Lumapit si Jiffan at sinabing muling nalinlang ang lalaki ng halimaw at tila hindi na siya natututo sa kanyang mga pagkakamali. Naglabas ang nilalang ng isang gray na ugat na sumulong sa lupa patungo sa kanya, ngunit simpleng itinaas ni Jiffan ang kanyang espada at itinusok ito sa lupa. Pagkatapos, ipinagpalag-palag niya ang bawat atakeng papunta sa kanya. Hindi nagtagal, napansin ng grupo na nawala na lamang ang halimaw. At napagpasyahan ng MC na hindi totoo ang beetle na ito. Isang katawan ito na binubuo ng di mabilang na maliliit na beetle. Sa halip na isang insektong nagtatago sa loob ng shell, mas parang ang mga insektong ito ang bumuo ng shell mismo. Sa sandaling masira ang shell, magkakalat sila at tatakas. Kapag nakahanap sila ng mas mahina, magsasama-sama silang muli at bubuo ng bagong higanteng beetle.
Dahil kailangan niyang malaman kung saan pupunta ang mga nilalang na ito, ginamit niya ang kanyang shared vision. Ikinonekta siya ng kapangyarihang ito sa mga hayop sa lugar, na nagbibigay daan sa kanyang matuklasan kung nasaan ang mas maliit na nilalang dahil malinaw na ito ang commander insect na namumuno sa swarm. Sa isip na iyon, lumapit siya sa baliw at hinampas ang beetle, dumaan ang hampas sa buhok ng lalaki at nagpatakot dito dahil halos kalbo na siya ngayon. Gayunpaman, napuksa ng atake ang leader, at nagsimulang mawala ang kontrol ng swarm. Nagbabala ang MC na wala sa kanila ang makakatakas ng buhay. Iyon lang, mga idolo. Kung nasiyahan kayo sa video, mag-subscribe at i-click ang bell. Salamat!